So One Punch Man Chapter 211 at nagpapatuloy nga mga tol ang lecture ni Sweet Mas kay Saitama. Sinabi niya na nga rito na yung appearance daw talagang importante sa pagiging isang hero at talagang maapektuhan nga raw ng itsura ni Saitama yung approval ratings niya. Pero si Saitama nga dyan talagang parang inaantok pa rin, kaya parang napasigaw na nga dyan si Sweet Mas at tinanong yang si Saitama kung nakikinig ba raw ito at kung ayaw ba raw nitong maging isang sikat. Ang style nga raw niyang si Saitama masasabi niyang hindi pa maganda, kaya yung mga personal staff niya raw bibigyan ito ng beauty makeover to the highest standard. Sisimulan nga raw nila yun bukas, kaya dapat maghanda raw yang si Kalbo. Nabigla naman si Saitama mga tol dahil sa bukas na nga agad yon at hindi man lang daw agad sinabi sa kanya ang patungkol dyan. Sabi naman ni Sweet Mas sinabi niya na nga raw yun ng maraming beses at alam niya nga raw na marami namang free time yang si Saitama. Hindi nga rin daw ito pwedeng magpuyat para sa beauty at kalusugan, kaya matulog nga raw ng maaga yang si Saitama at wag ka raw nitong kakalimutan yung skincare niya. So ayun mga tol, talagang gusto nga ni Sweet Mas na maging pogi ang pinakamalakas na kalbo. At gaya nga kay Sweet Mas mukhang gusto nga rin niyang gawing isang idol si Saitama. Anyway, eto kinaumagahan makikita nga diyang tumatakbo si Ruber. So kasama pala siya ni Saitama mga tol. Sinabi niya ni Sweet Mas na dumating na nga raw yung mga staff niya, kaya magsisimula na nga raw agad sila pagkatapos nitong mag-breakfast. At maligo na nga rin daw yang si Cape Baldi. Mula nga dyan ipinakilala nga mga tol itong mga staff ni Sweet Mask. Ito nga ang isa ang fashion coordinator. At sinabi nga nito na magsusuot nga raw ng mga gandang outfit si Saitama para gayahin ito ng iba. Ito namang isa ang voice trainer. Magsasalita na nga raw sa public yang si Saitama, kaya kailangan na nga raw nilang mag-umpisang mag-practice. Ito namang isa speech consultant at sinabi nga nito na yung boses nga raw ni Saitama kailangang energetic at malinaw at magre-release raw ito ng isang kanta in the future. Ito namang isa hairstylist mga tol at sabi nga nito pagtatrabahuhan nga raw nilang buhok niyang si Saitama at kailangan nga raw na maging appealing ito sa mga tao. So paano kaya gugupitan mga tol ng hairstylist si Saitama kung kalbo nga ito? At alam naman natin na mukhang hindi na nga tutubo ang buhok ni Saitama dahil sa nakalbo nga siya nung lumakas siya. Anyway, ito may iba pa nga isang smile and facial expression advisor at sinabi nito na kailangan ni Saitama nang umiti sa harap ng mga bata at kailangan namang maging malakas at determinado sa laban at wag na rin daw nitong kakalimutan na laging tumingin sa camera. Ito namang isa mga tol character designer at sinabi nga nito na yung costume hero name at yung mga movies habang nagkakandak ng hero activity kailangan ng makeover at makikipagtulungan nga raw siya kay Saitama. At tinanong pa nga nito si Saitama kung binili ba nito ang costume na yan sa isang online party costume shop. At mula nga dyan mga tol parang natameme na nga lang si Saitama. At dito sabi nga ni Sweet Mas sa pagiging pogi raw kailangan nga raw na maging katulad niya yang si Saitama, kung saan mararating na nga raw nito yung level na tatawagin na itong handsomely Sweet Mask. Pero sagot nga rito ni Saitama hindi niya nga raw nakikita na talagang pogi raw yang si Sweet Mask at hindi niya nga rin daw kilala ito. Nabigla naman si Sweet Mask dahil sa hindi nga siya kilala ni Saitama dahil sa meron nga raw siyang mga movies pati na nga raw mga series. Pero sabi nga dyan ni Kalbo yung tanging channel na available dun sa dati niyang apartment yung free channel lamang patungkol sa mga report ng mga disaster. At dyan na nga talaga nabigla mga tol si Sweet Mask. At sabi niya nga talagang impressive daw yon dahil sa ginagawa nga raw ni Saitama yung hero activities niya nang hindi niya nalalaman yung mga nangyayari sa mundo. Kaya tanong niya nga hindi ba raw yun mahirap? Sagot naman ni Kalbo ang pagiging hero niya raw isang hobby. At yan na nga talagang nabigla mga tol si Sweet Mask. Naisip niya nga yung salitang hobby at mukhang yun nga raw yung spirit ng pagiging isang true hero. Mula nga dyan biglang sinabi niya sa mga staff na magkakaroon nga raw sila ng konting pagbabago sa plano. Kailangan nga raw muna nilang mag-usap pa ni Saitama at mag-standby na nga lang daw muna ang mga ito. At mula nga dyan mga tol naglakad-lakad na nga ang dalawa. Sinabi rito ni Sweet Mas na gusto niyang i-abolish ang S-Class Hero. Nasa posisyon nga raw siya para magbigay ng advice sa upper management at ang mga S-Class Hero nga raw talagang napaka self-centered. Ang kailangan nga raw nila isang hero na kayang ibigay yung expectation ng public at si Blas nga raw hindi maganda. Hindi nga raw yun mabuti kung hindi man lang daw nila alam ang true character ni Blas. Kailangan nga raw makita ng mga tao ang pag-asa, isang hustisya na parang liwanag ng araw sa mundo. Yun nga raw ang ideal hero, isang matinding pag-asa. At yun nga raw talagang dapat na nag-e-exist at nakikita. At yun nga raw talaga ang gusto niyang si Amay
may mask. At dito nga biglang sinabi ni Saitama na yung idol hero ng araw na yun na gusto niyang si Sweet Mask, bakit hindi na lang daw siya ang maging ganon? Total naman talagang sikat na araw ito. At dito nga mga tol talagang parang natigilan niyang si Sweet Mask at nasabi niya nga na hindi raw siya pwedeng maging ganon. Nabigla naman si Saitama sa sagot ni Sweet Mask at parang naguluhan nga siya. At bigla nang binago dyan mga tol ni Sweet Mask yung usapan nila. At sinabi niya nga na yung paglalakad daw sa ganyang kagandang nature talagang masarap sa pakiramdam. At kung hindi nga raw nila ito gagawin paminsan-minsan maaring mag-collapse na nga raw sila dahil sa stress. Dagdag pa niya meron nga rin daw issue sa mata niyang si Saitama at sa facial muscle nito. At mula nga dyan talagang parang naiinis na nga si Saitama. At sinabi nga ni Sweet Mask na meron nga raw malapit na lugar para ma-cheer up naman daw yang si Kalbo. At mula nga dyan mga tol pumunta nga sila ng isang amusement park. Mukhang sumakay nga ang dalawa sa Ferris wheel at tinanong nga dyan ni Sweet Mask yang si Saitama kung masaya ba raw ito. Bakit nga raw hindi nito express yung inner self niya? At grabe nga mga tol yung facial expression dyan ng pinakamalakas na kalbo. Hindi ko nga may paliwanag pero paharabang nanlulumo na kung ano. At mula nga dyan tanong ni Sweet Mask bakit nga raw naging isang hero yang si Cape Baldi? Sagot nga dyan ni Saitama talagang hobby niya nga raw yun. At by the way ang pangalan niya nga raw Saitama. At humingi nga ng paumanhin niyang si Sweet Mask dahil sa hindi niya nga agad tinanong ang pangalan niyang si Saitama. At sinabi niya na ang totoong pangalan niya nga Beaut, as in beautiful. Tanong naman ni Kalbo bakit nga raw naging isang hero yang si Sweet Mask? At sabi nga nito para dun kailangan niya nga raw magkwento. Kaya agad nga diyang sinabi ni Saitama na pas raw siya. Pero sabi nga ni Sweet Mask isang araw gondola yung sinasakyan nila at 30 minutes bago makaikot ito. Kaya makinig nga raw ng maayos yang si Saitama. At sabi na nga lang dyan ni Kalbo mukhang talagang natrap na raw siya. Sabi nga dyan ni Sweet Mask lagi nga raw siyang may inferiority complex. At yun nga dahil sa pagiging pangit niya. At para makabawi akala niya nga raw kailangang maging maganda na lamang yung kalooban niya. At mamuhay nga siya na talagang sinusunod yung strict moral principle. Sisingit nga sana dyan si Kalbo pero sabi nga ni Sweet Mask makinig nga raw ito sa buong kwento niya. Around 3 years ago bago nga raw ma-establish ang Hero Association nag-take nga raw siya ng exam. Nung mga time nga raw na yun yung review process hindi ganong kahigpit kumpara sa ngayon. Kaya lahat nga raw talagang nakakapasa. Kaya sa kada 10 hero nga raw na nag-umpisa sa C-class halos isa na nga lang daw yung natitira sa loob lamang ng 2 buwan. At dito nga mga tol ipinakita nga yung pagsisimula ni Sweet Mask sa pagiging isang hero kung saan talagang nakasuot nga siya dyan ng costume. Dagdag pa niya talagang hesitant daw siya na ipakita yung mukha niya sa una. Kaya talagang nagsusuot raw siya ng maskara sa mga ginagawa niyang hero activities. Nagsimula nga raw na magkaroon siya ng mga fans at kahit na nga raw gusto ng mga ito na makita yung mukha niya talagang hindi niya ito na-reveal sa public. Wala nga raw nakakaalam sa tunay niyang mukha at pangalan dahil sa ninakaw niya nga lahat ng mga impormasyon na sinubmit niya sa application at sinira lahat ng ito. Nung na-promote nga raw siya sa B-class pinili niya yung malakas at misteryosong hero name at yun nga Secret Mask. At habang tumataas nga raw yung public interest sa kanya talagang mas natatakot raw siyang i-reveal yung mukha niya. Pero dahil nga sa takot at anxiety na yun talagang mas naging napakalakas raw ng katawan niya. Nung mga time nga raw na yun hindi niya alam kung bakit pero isang araw bigla na lamang nasira ang maskara niya sa gitna ng matinding laban. At sa pagkakataon nga raw na yun talagang na-reveal yung mukha niya na talagang ayaw niya nga raw makita ng kahit na sino. At tanong niya nga kay Saitama tingin ito ano raw ang magiging reaction ng public. Hindi nga raw siya nakarinig ng mga boo kundi ang narinig niya nga raw ang mga cheering sa kanya ng mga fangirl. Mula nga dyan tinignan niya yung reflection niya sa tubig at talagang nabigla nga siya dahil sa ibang-iba nga yung itsura niya. At sa mga punto nga raw na yun dun niya na naintindihan kung ano ba talagang nangyayari sa katawan niya. Yung katawan niya nga raw talagang naging mas napakalakas through unnatural means at nakapag-transform nga raw siya sa appearance na gusto niya. Yun nga dahil sa talagang kinamumuhian niya yung kapangitan niya at dahil dun naging isa nga raw siyang monster. So ayun mga tol, talagang inamin nga rito ni Amay Masang lahat. Inamin niya mga tol na naging isa nga siyang monster. So bali pareho nga siya mga tol kay Per Her Ugly kung maaalala nyo, na classified nga bilang isang Ogmon. Basically tao nga rin sila pero naging isang monster. At dahil nga yun mga tol dun sa inferiority complex, dahil sa pagiging
naging pangit at dahil sa napakatinding inggit. Pero ang kaibahan nga ni Sweetmas mga tol hindi nga siya naging isang masama. Bagkus mas pinili niya maging mabuti at naging isang hero pa nga siya. At siguradong yan na nga yung rason mga tol kung bakit sinabi niya kanina na hindi siya pwedeng maging isang idol hero. Dahil kahit na nga ganun, alam niya sa sarili niya na isa nga siyang monster. So ayun nga lang mga tol, ang nilalaman ng chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!